NAMPREL Quick Count. Usad pagong dahil dating ng resulta sa pamamagitan ng text, mabagal din. Pangulong Arroyo at Fernando Poe Jr. Kitkita ng laban. Base sa partial unofficial quick count ng AMA. Pangulong Arroyo, mukhang relax sa resulta. Pero si FPJ, dismayado. Alamin kung sino-sino mga local candidates ang lamang sa Metro Manila. Iba't ibang mga exit polls. Magkakaiba ang mga resulta. Canvassing ng mga election returns sa ilang bahagi ng bansa, delayed. Mga teacher, ubos na ang pasensya. Joey Marquez, maagang nag-concede kay Roy Logoles. Exclusive. Teacher, nagsumbong sa GMA News. Biktima raw siya ng harassment sa Basilan. Manny Pacquiao, naghahamon ng rematch kay Juan Manuel Marquez. Pumayag kaya ang Meksikano? Bagong milyonaryo sa laban o bawi ng Itbulaga. Kilalanin! GMA Network Center, narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan, mga walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Mel Tiamco, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Usad pagong ang quick count ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. Problemado raw kasi ang kanilang text messaging system na ginagamit nila sa pagkalap ng mga resulta ng botohan. Nakatutok po sa NAMFREL Live si Pia Arcangel. Pia. Mike, alamin muna natin ang pinakahuling resulta base sa partial unofficial quick count ng NAMFREL sa presidential race. Nangunguna si Pangulong Arroyo na may mahigit 20,000 boto sa ngayon. Sumunod sa kanya si Fernando Poe Jr. na mayroong mahigit 14,000 votes. Pangatlo si Lacson, sunod si Brother Eddie Villanueva at huli si Rocco. Sa vice presidential race naman, llamado si Noli De Castro. Mahigit 5,000 boto ang lamang niya kay Senadora Loren Legarda. Ipinagmalaki ng NAMFREL ang paggamit nila ng text messaging para sa kanilang quick count. Pero sa halip na maging mabilis, napabagal pa ang quick count. Nag-overload daw kasi ang kanilang sistema sa dami ng text messages na natatanggap nila mula sa mga volunteers sa iba't ibang presinto. We probably underestimated the load of people who are texting. And you know, if you're in a province, you have a limitation precisely. So you have to queue. Bukod dito, muling iginiit ng NAMFREL na may mga presinto na tumangging magbigay ng kopya ng election returns sa kanila. Pero tiniyak ng NAMFREL, kaya pa nilang tapusin ang target. Samantala, Mike, silipin naman natin ang pinakahuling resulta sa senatorial race. Nangunguna pa rin si Mar Rojas, sumunod sa kanya si Bong Revilla. Pangatlo si Dick Gordon, sunod si Miriam Defensor Santiago. Panlima si Pia Cayetano, sunod si Nene Pimentel, Jambi Madrigal. Pangwalo si Alfred Lim. Pangsyam si Rodolfo Biazon, sunod si Robert Barbers, Lito Lapid, John Osmeña, 13 naman si Frank Chavez, number 14 si Orly Mercado at number 15 si Perfecto Yasay. Muli Mike, ito ay partial unofficial results ng quick count. Ito ay base sa 439 polling precincts at wala pa itong 1% ng bilang ng mga polling precincts sa buong bansa. Mula dito sa NAMFREL headquarters, ako si Pia Arcangel, nakatutok 24 oras. Maraming salamat Pia Arcangel, live mula sa NAMFREL. Narito naman ang pinakahuling partial at unofficial count mula sa AMA. Sa presidential elections, nangunguna si Pangulong Arroyo na may 551,601 na boto. Pumangalawa, Fernando Poe Jr., 536,993 votes. Sumunod sina Panfilo Lacson, Raul Rocco at Eddie Villanueva. Sa pagka-vice presidente naman, nangunguna si Loren Legarda na nakakuha ng 714,338 na boto. At siya po ay sinundan ni Noli De Castro na may 685,202 na boto. Hermie Aquino at Rodolfo Pajo naman po ang mga sumusunod. At sa senatorial race, leading si Mar Rojas, sinundan ni Richard Gordon, Cayetano, Pimentel, Enrile, Lim, Madrigal at Revilla.
Papasok din po sa nangungunang 15 o top 15 sina Biason, Defensor Santiago, Maceda, Lapid, Estrada, Barbers at Osmeña. Kaugnay pa rin ang bilangan, 6 na grupo ang nagsagawa ng exit polls pagkatapos ng botohan kahapon. Pero ang iba't ibang exit polls, iba-iba rin ang resulta. Nakatutok si Jessica Soho. Matapos ang botohan kahapon, kanya-kanyang gawa ng exit polls ang iba't ibang mga grupo. Tanong nila sa mga botante, sino ang ibinoto ninyo? Sa 6 na grupong gumawa nito, 3 magkakaibang resulta ang lumabas. Umarangkada si Pangulong Arroyo sa exit polls ng Social Weather Station. Nakakuha siya ng 31%, si FPJ 23%. Pero sa Probers Research and Consultancy Firm, si FPJ ang nanguna. Kapuna-puna na maliit lang ang lamang niya kay Pangulong Arroyo. Umarangkada rin ang Pangulo sa exit poll na ginawa ng AMA. Malaki ang agwat niya, 39%, si FPJ 29%. Kakaiba naman ang resulta ng exit poll ng Informatics Computer School na kinomisyon naman ni Senator Panfilo Lacson. Sa halos 2,000 respondents, 42.7% daw ang sa kanya. Pangalawa naman si FPJ, sinundan ni na Pangulong Arroyo, Eddie Villanueva at Raul Roco. At para malaman ang lagay ng kanilang manok, gumawa rin ng sariling exit poll ang KNP. Ayon kay Senator Tito Soto, nanguna raw si FPJ, 42%, si Pangulong Arroyo, 23%. 6 na exit polls, 3 magkakaibang mga resulta. Kung sino ang tunay na nanalo, malalaman pagkatapos ng opisyal na bilangan ng boto. Ako, si Jessica Soho, nakatutok 24 oras. Todo iwas naman po si Pangulong Arroyo nang tanongin siya tungkol sa kanyang pangunguna sa mga unofficial quick count. Pero ngayon pa lang, marami na raw siyang plano kapag siyang ang nanalo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tapos na ang botohan pero nanawagan si Pangulong Arroyo sa lahat na manatiling mapagbantay hanggang mabilang ang kahuli-hulihang balota. May panawagan din siya sa mga kandidato. Nanawagan ako sa mga kandidatong lokal na igalang ang pasya ng bayan. Patuloy na ipatutupad ng pamahalaan ang mga security measure na ipinatupad nito bago ang halalan. The security measures you can see have worked quite well. We did not have the intended interruption of elections. And so the same security measures will continue to be in place until proclamation time. Nagpasalamat pa ang Pangulo sa mga guro, pulis, sundalo at electoral worker na todo kayod kahapon. Bahala na rin daw ang COMELEC na ipalabas ang mga impormasyon kaugnay sa katatapos pa lang na eleksyon. Iniwasan ng Pangulo na sagutin kung ano ang nararamdaman niya ngayong nangunguna siya sa mga unofficial at partial na bilangan ng mga boto. Matapos ang briefing, Let's have lunch and I can tell you off the record. pinahanda ni Pangulong Arroyo ang pananghaliang ito bilang pasasalamat sa mga taga-media na nag-cover sa kanya noong kampanya. Soup, sugpo at peaches ang handa. Nang tanungin naman ng Pangulo kung ano ang pinakagusto niya sa kanyang kampanya, ang sagot niya ang pulong bayan. Dito niya kasi nadinig ang tunay na hinaing at saloobin ng taong bayan. Samantala, ngayon pa lang, balak na ng Pangulo na maghain ng panukala para sa isang constitutional convention sa susunod na Kongreso, sakaling siya nga ang manalo. Ako si Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dismayado naman si Fernando Poe Jr. sa nagaganap na bilangan ng boto at ang kanyang napagbuntunan, ang administrasyon at ang media. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakangiti pa nang dumating sa kauna-unahan niyang press conference matapos ang eleksyon si Fernando Poe Jr. sa kanyang opisina sa Green Hills. Pero nang magsalita na, bakas ang inis nito. Una niyang pinatamaan ng media na aniyay hindi raw nagsasabi ng totoo. I would like to address my supporters, the volunteers and the Filipino people that in this fight, I am with you all the way. Kaya lang gusto ko rin paalam sa kanila na sa bilangan, nangunguna kami. Kaya lang ang lumalabas sa media, ang kabaliktaran. Kaya hinihiling namin sa media, maging patas lang at ilabas yung katotohanan. Isinunod ni FPJ ang kasalukuyang administrasyon na kulang na lang ay akusahan niya ng pandaraya. At saka sa gobyernong ito, huwag nilang daanin sa pananalapi at pananakot sa taong bayan.
Doon sa mga kasama ko, bantayang mabuti ang bilangan. Hindi naniniwala si FPJ sa sinabi ng COMELEC na 80% ng mga botante ang bumoto kahapon. Marami raw kasing hindi nakaboto. Tumanggi si Daking na sagutin ang anumang tanong, pero nangako itong haharap muli sa media. Pagkatapos, nagmamadali itong umalis. Ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Makibalita naman po tayo ngayon sa Commission on Elections. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth? Mike, pahayag ngayon ng COMELEC kung ikukumpara daw sa 1992 at 1998 presidential elections, mas mababa daw ang voter turnout ngayon. Dati kasi 80 to 85%, ngayon ang tansya ng COMELEC, 72 to 80% lang ang voter turnout. Naunsyami ang election modernization at kaliwat ka ng batikos ang ibinato sa kanila, natutuwa pa rin ang COMELEC sa kinalabasan ng eleksyon. Comparatively, that is already a very good turnout, no? Considering that attacks against COMELEC, the destabilization, the disinformation. Pero kanina nagpikit sa COMELEC ang grupong Patriots. Ayon sa grupo, pinagtatakpan lang daw ng COMELEC ang malawakang irregularidad at karahasang nangyari sa eleksyon kahapon. Bilangan ng patay. Nagbibilangan ng dumanak na dugo. Nagbibilangan tayo na ang mga mamamayang Pilipino gustong bumoto, hindi sila nakaboto dahil sa kapalpakan ng COMELEC. Aminado naman ng COMELEC na nagkaproblema sa registration at validation, pero sinisisi ng COMELEC ang election officer sa gusot sa computerized voters list dahil huli na raw silang nagsumite ng backup diskette sa COMELEC at huli na rin nilang nai-release ang listahan sa mga botante. Did not exercise a little more patience while verifying their names in the computerized voters list, no? And after the election, we're going to go through this with the Phase 1 team. Titingnan namin how these people got disenfranchised. Hinggil naman sa mabagal na pag-usad ng canvassing, sinabi ng COMELEC na normal lang daw ito. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, dapat daw tapos na ang canvassing sa municipal level. Mike, sa Sabado, inaasahan ng magsimula ang COMELEC ng canvassing ng mga boto para sa senador at sa party list. Magyayari yan na alas 10 ng umaga sa PICC. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. Nakatutok live mula sa COMELEC. Susunod, pagkaantala ng canvassing ng mga election returns, isinisisi sa COMELEC. At alamin kung sino-sino ang mga nangungunang lokal na kandidato sa Maynila at sa ilang probinsya. Tutok na dito sa 24 oras. Naantala ang canvassing ng mga election returns sa Metro Manila at ilang probinsya. Reklamo ng mga teacher, palpak daw kasi ang sistema ng COMELEC. Nakatutok si Grace de la Peña. Maraming presinto sa bansa ang late nang nagsimula ng bilangan. Ang kadalasang nasisisi mga opisyal ng COMELEC. Sa Zamboanga City, halos umusok sa galit ang mga guro. Nahirapan kasi silang ibigay sa COMELEC ang election returns. Ang problema dito sa COMELEC, kahit kailan wala talagang anong tawag dyan? Sistema! Kaya sila nagkakapikunan. Sa Davao, halos ganito rin ang reklamo. We admit na hindi proportion yung mga receiving committees natin. Dahilan din yun sa tinatawag dating lack of manpower. Di rin agad nakapagsimula ang canvassing sa ilang bayan at lalawigan na na-monitor ng GMA tulad ng Cotabato, Cebu, Lawag, Cabanatuan, Dagupan at Cavite. Naantala rin ng ilang oras ang canvassing sa ilang lugar sa Metro Manila gaya ng Caloocan, Quezon City, Parañaque, Makati, San Juan at Maynila. Sa Caloocan, alas 9:30 na ito nagsimula. Nahuli kasing dumating ang ilang opisyal ng COMELEC at ang mga ballot box na naglalaman ng election returns. Kaninang alas 12 ng tanghali, 54 na ballot boxes pa ang wala sa munisipyo. Pero maayos naman ang naging canvassing. Ang pinroblema lang ay ang sobrang dami ng poll watcher. Ang iba tuloy miyembro ng media, muntik nang hindi nakapasok. Ako si Grace de la Peña, nakatutok 24 oras. Narito naman po ang resulta ng partial at unofficial na bilang po ng AMA sa mga lokal na eleksyon sa ilang bayan at lungsod sa Metro Manila. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, ang mga nangunguna ay sina Enrico Echeverri Jr. sa Caloocan, Lito Atienza sa Maynila, Imelda Aguilar sa Las Piñas, Jojo Marbinay sa Makati, Neftali Gonzalez II sa Mandaluyong, Jaime Fresnedi sa Muntinlupa, Pablo Olivares sa Parañaque, Vicente Eusebio sa Pasig, Feliciano Belmonte sa Quezon City,
JB Ejercito sa San Juan at si Sherwin Gatchalian sa Valenzuela, bagamat dikit sila ni Congressman Maggie Gunigundo. Alamin naman natin ang takbo ng bilangan sa Valenzuela. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki. Alas 3 na ng hapon nagsimula ang canvassing of votes dito sa Valenzuela City. Ayon sa Board of Canvassers, as of 5 p.m., 10 election returns pa lamang ang natatali. Medyo mainit ang mayoralty race. Ang mga kandidato ay sina Win Gatchalian, ang anak ni Plastic King William Gatchalian, Maggie Gunigundo at Rita Carlos, asawa ng incumbent mayor. Sa initial tally ng COMELEC, nangunguna si Gatchalian with 438 votes. Susunod si Gunigundo, 367 at si Carlos, 315 votes. 7 hanggang 10 araw ang inaasahang panahon ng Board of Canvassers bago nila matapos ang mga election returns mula sa mahigit 1,000 presinto. Masyado pa naman daw maaga para malaman ang porsyento ng voters turnout. Not at all. Yeah. The canvassing is going on smoothly. In fact, the councils are behaving as consent. Samantala, Mel, inabutan naming nagtatalo ang mga nagsilbing poll watchers ni Win Gatchalian, isa nga sa mga mayoralty candidate dito. Ang angal ng iba, hindi pa daw sila binabayaran ng ipinangakong overtime na 500 pesos. Pagtatanggol naman ng iba, wala lang daw pasensya ang mga ito na pumila para kunin ang bayad. Po. Katingnan nyo nga po ang tao. Alam ko po. Kanina pang alas 7 kami ng umaga dyan. Anong oras na ngayon? Sa dami po Mag-alas 4 na. Basta taas yan. Ay, dito ng opisina eh. Pahirapan po tayo. Ayon sa mga opisyal dito, Mel, ay naging maayos naman ang eleksyon sa kabila ng mainit na labanan ng mga political candidates. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Maki Pulido, nakatutok live mula sa Valenzuela. Dumako naman tayo ngayon sa lungsod ng Maynila na tinututukan ni Susan Enriquez. Susan, anong latest dyan? Ang canvassing ng balota. Pasado alas 5 na ng hapon, Mel, itinuloy ang canvassing ng balota dito sa Ninoy Aquino Stadium. Pero halos wala pang isang oras ang ng canvassing ay idineklara na rin ang recess. Pagod na raw kasi ang mga tao. Dapat sana ay 2:30 itinuloy ang canvassing pero natagalan ang dating ng mga election returns. Ayon kay Attorney Ramon Roselio, wala namang problema sa pagtutuloy ng canvassing pero dumadaing na ang mga tao dahil sa sobrang pagod. Umuwi na sila po dahil pagod na sila. Ito wala po talaga. Gusto niya bukas na? Yes, sana po. Yan ang gusto namin. Kami lahat dito na COMELEC. Opo. Kawawa naman kami. We declared a recess at 6 p.m. Bukas na magtutuloy. Kasi puyat naman talaga yung mga tao eh. Paudlot-udlot man ang canvassing dito sa lungsod ng Maynila. Kumpiyansa naman si Mayor Lito Atienza na panalo na siya kaya dapat daw ay mag-concede na ang kalaban niyang si Mel Lopez. Pero sabi ni Mel Lopez, hindi naman siya dapat mag-concede dahil hindi pa naman tapos ang canvassing. I hope he realizes it. It's more magnanimous, it's more patriotic. Definitely, it's better, more gentlemanly for anybody who really loses out in our political battles. Pero dapat maunawaan niya na close fight ito. Bakit niya ako pagkukonsiderin? Samantala, itong mga kasama sa pagsasagawa ng canvassing, medyo natuwa talaga nung mag-recess kaninang alas 6 ng gabi at itutuloy na lamang ang canvassing bukas ng alas 9 ng umaga. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Susan Enriquez, nakatutok live mula sa Maynila. Puntahan naman natin ngayon ang lungsod po ng Davao. Nakapwesto pa rin doon si Tek Ocampo. Tek, kamusta ang Davao? Mike, yes, putikan at basang-basa ang mga guro na nakapila kanina sa COMELEC office na naghatid ng mga election paraphernalias. Inireklamo nila ang hindi maayos na pamamaraan ng COMELEC sa mga ganitong okasyon. Anila walang sistema ang COMELEC sa mga ganitong okasyon. Kaya't nagkabuhol-bol ang proseso. Ang iba sa mga grupo na nagsilbing Board of Election Inspectors ay hindi pa kumain at wala pa rin silang mga tulog. Sagot naman ng COMELEC, ang pagdagsa ng mga guro ay hindi nila makontrol. Kailangan pa nilang suriin ang mga isinauling paraphernalias kaya't hindi maiwasan na ganito mga problema. Hindi rin nila daw madaling matugunan ang hiling ng nadagdagan ang mga personahe para sa mabilis na trabaho. Sana baguhin na nila yon. Hindi ganitong umuulan, nandito pa kami, walang pagkain. Ginugutom kami.
Samantala, Mike, natagpuan ang isang 16mm mortar round habang nililinis ang kanal sa gilid ng opisina ng isang bus company dito sa Davao. Ayon kay Lieutenant Colonel Glenn Macasero ng Task Force Davao, posibleng may masamang balak ang taong nagtapon nito, ngunit hindi nagawa ito dahil sa higpit na seguridad ng lungsod ng Davao, kaya't itinapon na lamang ito sa kanal malapit din sa Task Force Davao. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Mula dito sa Davao City, ako si Tek Ocampo, nakatutok 24 oras. Sunod, mga vote-struck challenger. Napanindigan kaya ang kanilang mga kandidato? Joey Marquez, maagang nag-concede kay Roy Longoles. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. 65% ng mga kababayan natin sa ibang bansa ang lumahok sa absentee voting ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa Australia, nanguna si Pangulong Arroyo sa laban ng pagkapangulo, sinundan ni Raul Roco. Si Loren Legarda naman ang nanguna sa pagkapangalawang pangulo. Sa San Francisco sa Amerika, mahigit 300 lamang ang bumoto sa 1,500 nagparehistro. At base sa partial results, malaki ang lamang ni Pangulong Arroyo sa pumapangalawang si FPJ. Sa pagka-vice-presidente, una si De Castro, sinundan ni Legarda. At sa puntong ito, kamustahin po naman natin ang bilangan sa lungsod ng Cebu. Nakaantabay doon si Bobby Nalsaro ng RGMA Cebu. Bobby, yung saman. Mike, mayong gabi. Ilang election returns pa lang ang na-canvas ng Election Board of Canvassers dito sa Cebu. Mula na inumpisahan ang official canvas kanina mga bandang alauna. Ang rason na maraming question at protesta ang mga abogado ng kabilang partido. Samantala, kagaya dyan sa Metro Manila Tibandako ng Pilipinas, sa unofficial partial results na isinagawa ng CCMPL dito sa Cebu, nangunguna ang administration candidates. Patuloy na nangunguna ang mga administration candidates dito sa Cebu sa isinagawang partial and official count ng CCMPL. Ang CCMPL ay isang local counterpart ng NAMFREL. Sa pinakulahing tabulated data kaninang alas 3 ng hapon, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay nakakuha ng 54,780 votes na lumalamang kay KNP senatorial candidate Fernando Poe Jr. na nakakuha lang ng 12,927 votes. Sa vice presidential race, patuloy na lumalamang si Kabayan Noli Di Castro na nakakuha ng 53,563 votes kumpara kay Senador Loren Legarda na nakakuha ng 19,735 votes. Sa senatorial race, patuloy pa rin nangunguna si Mar Rojas, sinundan ni Ramon Bong Revilla, Pia Cayetano, Richard Gordon at Aquilino Pimentel Jr. Samantalang ipinahayag ng Commission on Elections dito sa Cebu na tinatayang aabot lamang ng 75% ang voters turnout na mas mababa sa inasahan nilang 80 to 85%. Ang mga problema ng voters list, mga polling precinct na hindi matunto na mga pangalan ng mga botante ay siyang dahilan kung bakit mababa ang turnout ng mga botante. Itinanggi ng Commission on Elections na naantala ang canvassing dito sa Central Visayas kahit hindi pa dumating ang mga election returns mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu dahil sa masama na panahon. Sa kabuuan, idiniklarar ng Philippine National Police na generally peaceful ang eleksyon kahapon hanggang sa canvassing ngayon. Mike, as of this time, meron tayong partial and official results pa rin ng CCMPL na inaris mga bandang alas 5:30 ngayong hapon. Si Presidente Arroyo ay nakakuha ng 70,851 votes, samantala ang si Fernando Poe Jr. nakakuha ng 15,225 votes. Sinundan ito ni Lacson, Roco at Villanueva. Si Noli Di Castro naman ang nanguna sa vice presidential race, nakakuha ng 68,143 at Senador Loren Legarda nakakuha ng 24,062 sa vice presidential race. Sa mga senatorial candidates, sina Rojas, Bong Revilla, Cayetano, Gordon, Pimentel, Barbers, Lapid, Madrigal, Mercado, Biason, Defensor at Sani Osmeña. Mula po dito sa Cebu, ako si Bobby Nalsaro, nakatutok sa 24 oras. Daghang salamat, Bobby Nalsaro, nakatutok live mula sa Cebu.
Sa huling yugto ng vote strap, alamin natin kung gaano katatag ang ating mga challenger. Sa dami po ng mga pagsubok, nagbago ba ang pasya nila kung sino ang kanilang iboboto? Nakatutok si Howie Severino. Matapos ang lahat ng challenge na inihain namin sa kanila, matibay ang mga vote strap. Hindi nagbago ang kanilang mga desisyon. Of course, it's Brother Eddie. Nothing changed? Nothing changed. Si JMA, siyempre. I still believe in my candidate. Lahat halos ng maano ko PJ eh. Wala pangalan mo dyan? Wala eh. Pero si Jerome na-eliminate. Dahil hindi pala rehistrado, hindi siya nakaboto. Ang hinayang, pinampanya ko na nga lang sila Lacson kagabi. Para sa karamihan, tapos na ang partisipasyon sa eleksyon kapag nakaboto na. Pero merong tuloy sa pakikilahok. Si Buddy maghapon nakaantabay sa polling center. Aquino. Buong gabi naman nagbantay ng boto si Zenny. Tulad ng maraming botante, aabangan ng ibang mga vote struck ang resulta sa pamamagitan ng media. Sa mga international cable channels, when they were talking about the Philippine elections, parang ina-assume na nila si GMA na yung mananalo. Why are you giving up? Not giving up. I guess, so, tingin ko, because of the, the realities of our system. Lumamang ng gusto si Madam eh. Napakain tuloy ako ng bituka ng barbecue eh. Ang masabi nung kasama ko, lumamang na 10 eh. Alam nilang ang challenge na ngayon ng bawat isa sa atin ay magbantay ng mga bagong liderato. Dream, believe, bantay. Ako po si Howie Severino, nakatutok 24 oras. Silipin po naman natin ang mundo ng showbiz at ang mundo ng politika. Mula sa AMA Quick Count Center sa Studio 2 ng GMA Network, si Pia Guanyo. Pia! Yes, Mike, kasama ko pa rin dito ang mga magigiting na volunteers ng AMA Quick Count. Excited na sila malaman ng showbiz chika natin, kaya makinig kayong lahat ha. Hindi pa man tapos ang bilangan, nag-concede na po si Joey Marquez sa laban ng pagkakongresista ng Parañaque. Tumawag pa nga siya kay Roy Logoles para lang i-congratulate siya. Ang karagdagang chika mula kay Lars Santiago. Tahimik at malungkot ang opisina ni Mayor Joey Marquez sa Parañaque City Hall. Ito ay matapos tanggapin ni Joey ang pagkatalo bilang congressman sa katunggali niyang si dating National Security Advisor Roy Logoles. Kwento ni Joey, naging emosyonal pa ang kanyang mga taga-suporta. Pero siya mismo ang nagpagaan ng loob ng mga ito. Pag ganito, imbis na manggulo pa tayo, magbintangan pa tayo, tanggapin na lang natin yung tama na mas maganda at mas tahimik. Ayaw nang isipin ni Joey kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Mas mabuti na raw na tanggapin na lamang niya ito. Kasi baka makapag-instigate pa ng hindi pagkakaunawaan yan no? Kaya sabi ko nga, ang resulta, galangin natin, huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Kahit wala na sa posisyon si Joey, nangako siyang patuloy pa rin siyang maglilingkod sa mga tao. Magiging mas aktibo raw siya ngayon sa mga NGO. Sa politics, sabi ko, the next 3 years, I'd like, the next remaining years of my life, I'd like to be a public servant. Regardless whether there's title or not. Plano ni Joey na magpahinga ng 1 linggo, pero sa Pilipinas lang daw para hindi magastos. Pagkatapos nito, babalikan na niya ang kanyang buhay artista. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Puwersa ng sundalo at kapulisan, todo bantay sa bilangan ng mga balota. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Sinuyod ngayong hapon ng mga otoridad ang iba't ibang canvassing center sa Metro Manila. Pakay nila, siguruhing walang aberya at dayaang nagaganap habang binibilang ang mga boto. Nakatutok si Maris. Halos buong maghapong nag-ikot ang NCR Police Office, NCR Command at COMELEC sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila.
Ngayong tapos na ang eleksyon, ang resulta naman ng bilangan ng boto ang pinakaabangan nating lahat. Pero dahil sa hindi raw maikakaila na minsan ay kaakibat na ng pagbibilang ang pandaraya, mismong mga otoridad na ang nag-inspeksyon sa iba't ibang canvassing centers para masigurong malinis ang sinasagawang proseso. Ayaw na raw nilang maulit ang umano'y kaduda-dudang brownout kahapon sa iba't ibang presinto habang nagbibilangan ng boto. Pero sabi ng pulisya, walang kinalaman sa panggugulo sa eleksyon ang naturang brownout. There are only 13 areas out of the 34,000 precincts. Sa investigation natin, lahat overload. Isa lang ang pumutok na transformer, and that is in Marikina. So there was no sabotage. Kapansin-pansing mahigpit ang pagbabantay ng mga sundalo at pulis sa loob at labas ng mga canvassing center. Bukod dito, nag-deploy pa ang NCR Command ng karagdagang 3 batalyon na sundalo. Noel, wala na yun. Definitely. Anything is possible. Okay, possibility, worst scenario, destabilization and terroristic activities. So far, maayos. Wala ding mga any incident just like yesterday. I want to thank the AFP and the PNP and of course the entire public, the voting public, even the candidates na tumutulong sa atin na mag-conduct tayo ng pinakamalinis na halalan. Ako si Maris Umali, nakatutok 24 oras. Kaugnay pa rin sa eleksyon sa Cotabato City. Mabagal daw ang canvassing ng mga election return. Alamin natin kung bakit nakatutok si Rafi Tima live mula sa Cotabato City. Rafi. Mel, pangarawang araw nga lang ang canvassing pero 30% pa lamang ang nakakanvas mula sa 577 na clustered precincts dito sa lungsod ng Cotabato. Ha? Saan? Itinigil kagabi ang canvassing dahil pa isa-isa lang ang dating ng election return. Itutuloy dapat ito kaninang alas 9 ng umaga pero naantala ito. Nagkaroon kasi ng session ng lugar sa Sangguniang Panlalawigan na kanilang hiniram para sana sa canvassing. Mag-aalas 12 na ng tanghali na ituloy ang bilangan. Pero mga protesta naman mula sa mga abogado ng mga nagtutunggaling kandidato ang nagpapabagal. And as legal counsels of our candidates, we make sure that the voice of the electorate are really being followed to even up to the canvassing of votes. Bukod dito, naging mapayapa naman ang eleksyon sa pangkalahatan, pero naniguro pa rin ang militar. Pansamantala nilang isinarado ang kalsada patungo sa canvassing area at walang pinapalusot basta-basta. Naka-full battle gear ang mga sundalo nagbabantay maliban pa sa Humvee na may machine gun. Sa local count ng NAMFREL, nangunguna si FPJ, sumunod si Lacson at pangatlo si Arroyo. Sa tingin ng NAMFREL, naging negatibo para sa administrasyon ang desisyon ng Malacanang na alisin sa Cotabato City ang regional offices ng Region 12 at ilipat ito sa Marbel South, Cotabato. So it's just one of the possibilities, no? It's a backlash on that decision. Posible din na malakas talaga yung campaign ni FPJ at ng KNP dito sa Cotabato City. Mel, samantala inaprubahan na ng COMELEC main office ang special election para sa 4 na bayan sa Lanao del Sur na nagkaroon ng failure of election kahapon. Bukas ay nakatakdang ituloy ang eleksyon sa mga bayan ng Lumbatan, Sultan Dumulundong, Lumba Bayabaw at Kapatagan na may kabuang registered voters na 18,101. Mula pa rin dito sa Cotabato City, ako si Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Rafi Tima, nakatutok live mula sa Cotabato City. Susunod, kilalanin ang pinakabagong milyonaryo sa laban o bawi ng Eat Bulaga. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Balitang pampalakasan po tayo. Nasaksihan natin ang matinding bakbakan ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa Las Vegas noong linggo. Pero ang kwento po ni Manny, matapos pala ang unang round ng laban nila, nakaramdam na siya ng pananakit sa kanyang paa. Ang pananakit pala ng kanyang paa ay nakuha niya habang siya ay nagtitraining sa Los Angeles sa California 2 linggo bago naganap ang kanilang laban. Bukod pa dito, nagkaroon pa si Pacquiao ng tinatawag na sprained ankle. Sa ngayon, iginigiit ni Pacquiao na magkakaroon sila ng rematch ni Marquez at gusto niya na dito sa atin sa Pilipinas gawin ang naturang laban. Susunod, kilalanin natin ang pinakabagong milyonaryo sa laban o bawi ng Eat Bulaga. Tuloy-tuloy ang pagtutok natin dito sa 24 oras. Sa hirap ng buhay
buhay ngayon, marami ang nagbabakasakali sa pagsali sa mga contest na may malalaking premyo. Isa na dyan si Mayer Estanislao na tila dumaan sa butas ng karayom para lang makasali sa Laban o Bawi ng Itbulaga. At sulit naman dahil si Mayer isa ng milyonaryo. Sabi sa akin mo, friend ko, Ipinangutang pa ng 21-year-old na si Mayer Estanislao ang pambili ng selyo at iba pang gamit para sa entry ng kanyang pagsali sa Laban o Bawi. Na-discourage nung una dahil na rin sa paalala ng ina. Sa ngayon wala akong trabaho. Katatapos ko lang ng high school. 5 taon ako huminto bago nagtapos ng high school. Ano nga naman daw ang mawawala gayong wala siyang trabaho at paubos na ang tinda sa mini sari-sari store nila? Romeo and Mayer. Michael Jackson. 8:30 pa lang ng umaga, nakatayo na si Mayer sa Broadway. Inulat inaraw, tuloy pa rin ang pagsali niya. At nang nasa final round na siya, Laban o Bawi! Laban po. Laban si Mayer. Pinagpalit sa 100,000 pesos ay... Talaga magtatagal ang pera sa kami ng bawat isa, kaya kailangan pag-ingatan. Invest ko muna sa mga negosyo, mag-aaral ako. Sa kanyang 1 million, makakapag-aral na siya ng college at makakapagtayo na rin siya ng mas malaki pang tindahan para matulungan ang buong pamilya. Ako po si Pia Guanyo, nakatutok 24 oras. Samantala, narito na po ang pinakahuling partial at unofficial count mula sa AMA. Sa presidential elections, leading pa rin po si Pangulong Arroyo with 553,388 votes. Second si Fernando Poe Jr. with 540,118 votes. Followed by Panfilo Lacson, Raul Roco at Eddie Villanueva. Sa Vice President, nangunguna pa rin si Loren Legarda na may 718,353 votes. Sumunod si Noli De Castro na may 692,166 votes. Inuulit ko po, ito po ay partial at unofficial results as of 5:53 p.m. At kanina po nung nakausap ko po ang mga opisyal ng AMA, sinabi po nila sa akin na ito na ang final result ng quick count na kanilang ilalabas. Kaya sa inyo mga taga-AMA, maraming salamat po. Yan po ang pinakahuling balita tungkol sa eleksyon at sa showbiz. Balik sa inyo, Mel at Mike. Thank you, guys! Thank you so much! Salamat, Pia! At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Hatid namin bawat sandali, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.